Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nagsingawan na mga kababayan, sunod-sunod. Nagsingawan yung mga baho ng mga senador. Una si Chis Escudero. Sinundan mga kababayan ni Joel Villanueva. Ngayon na naman po si Bongo. Ayan o, report ng Billionaire News. 326 milyon halaga ng proyekto hinawakan ng half-brother ni Senator Bongo. Yan ang report ng Billionaire News mga kababayan. Yan o, Alfredo Builders and Supply. Yan o, Alfredo Builders and Supply. Ang total 326 million na flood control project ang hinawakan ng half-brother ni Senator Bongo. Lahat sa Davao del Sur. Construction of concrete revetment along Talomo River, Baliti Section, Kalinan District, Davao City. Construction of concrete revetment along Talomo River, Los Amigos Section, Davao City. Construction of concrete revetment along Davao River, Pangyan Section, Santa O, Davao City. Construction of concrete revetment along Talomo River, Los Amigos Section. May isa pa, ito. Tapos construction, lahat sa Talomo Baliti Section. Iba-iba yung amount, mga kababayan. 86 million plus, 48 million plus, 96 million plus, 47 million plus, 47 million plus. Diba, mga kababayan, effective yung isumbong mo sa Pangulo. More than 1,000 in 2 days ang nagsumbong sa ating Pangulong Bongbong Marcos nang i-launch niya nung Monday yung isumbong sa Pangulo website para direkta mga kababayan na makaabot sa ating Pangulo yung mga alleged anomalous flood control projects. O ano kayo ngayon mga DDS? Isa Davao po, yung panahon ni Digong, si Pulong nabigyan ng 51 billion, pinakang malaki sa isang distrito mga kababayan sa history ng Congress. You see? O ngayon nagsingawa na mga kababayan. Tapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na walang ginawa para solusyonan ang problema sa baha. Diba? Sumabog tuloy sa inyong mga pagmumuka. Pakinggan natin mga kababayan yung report ng Billionaire News. Si Pinky Webb. Tuloy ang kalkala ng resibo, mahigit 300 milyong piso umano ng flood control projects na kuha ng kaanak ni Senator Bongo. Ayun. Ganitong exclusive agenda report ni Hannah T. Yes, see? 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfredo Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfredo, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Billionaire News Channel, madalas bahain ang Kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfredo sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG Builders na pagmamayari naman daw ng ama ni Go. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade. Katunayan, nitong nakaraang taon lang, naging basihan yan ni former Senator Sonny Trillanes para magsampa ng plunder and graft complaints laban kina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. You see? Tinira ni Trillanes ang higit 6.6 billion worth of government contracts ng mga kumpanyang pagmamayari ng mga Go. Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa Matindi. infra funds ang Davao Region.
That's double the amount of 2016's at karamihan sa projects kasama ang sa Alfrego at CLTG na delay o hindi naman daw natapos. Ayon pa kay Trillanes, dahil sa pag-award ng daang-daang public infra projects na ito sa mga kumpanyang nabanggit, tila nagpayaman ang next of kin ni Go. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa kampo ni Go, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Una na rin tinanggi ng senador noong 2018 na hindi raw lumalapit ang mga kamag-anak niya sa kanya para maglakad ng anumang proyekto o kontrata sa gobyerno. Para sa agenda, Diba mga kababayan, sumambulat sa kanilang mga pagmumuka, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known, sabi po sa Bible. Hindi magkakamali po. O nanabulgar mga kababayan, si Chis Escudero, saka si Joel Villanueva. Yan o. Bawal yan, Mr. Senator. Senate President Chis Escudero nakatanggap ng 30 million campaign fund donation mula sa Centerways Construction and Development Incorporated. Si Villanueva nakatanggap ng 20 million campaign fund mula sa New San Jose Builders Incorporated. Yan ang balita. Kinumpirma ni Senate President Francis Chis Escudero na nakatanggap umano siya ng 30 million pesos campaign donation mula kay Lawrence Lubiano, ang Pangulo ng Sorsogon-based construction firm Centerways Construction and Development Incorporated noong tumatakbo siya para sa 2022 elections. Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022, 2023 pa, sabi ni Escudero. Ngayon, lumabas naman sa ulat ng PCIJ or Philippine Center for Investigative Journalism noong Mayo 12, 2023, nakatanggap din si Senator Joel Villanueva ng 20 million pesos na campaign donation mula sa New San Jose Builders Incorporated. In last year's national election, Senator Joel Villanueva reported receiving 20 million pesos in campaign donations from a corporation holding an active government contract based on government documents, sabi po ng PCIJ sa report. Noong 2021, nabigyan ng 2.147 bilyong kontrata ang NSGBI para magpatayo ng 19-story office ng National Housing Authority or NHA sa Quezon City at sumunod na taon. Samantala, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na ipinagbabawal sa mga kontratista ng mga government projects kabilang ang Centerways Construction and Development Incorporated at New San Jose Builders Incorporated ang mamigay ng contribution sa mga kandidato dahil labag umano ito sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Sila ay bawal mag-contribute sa isang kandidato. Yun pong mga contractors ng pamalaan at kahit na anong political subdivision o kung sino man yung may kontrata sa pamalaan, lalo na po kung ito ay public works. Election offense po ito na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakulong, paliwanag ni Garcia sa isang panayam ng Unang Balita. O you see, ayaw ninyo sa forthwith. Kaya pala ayaw ninyo sa forthwith na isa lang sa trial sa Senado. Kasi baka may hawak na mga alas laban sa inyo si Sara Duterte. Iyon din yung nangyari. Sumambulat pa rin mga kababayan yung mga tinatago-tago ninyong baho. Sumingaw. Hindi kayo uobra sa mga ganyang sistema. Pinipiko ninyo kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tahasang sinabi ng ating Pangulo, maya naman kayo. Palakpakan yung mga hipokrito. sabi ni Ping Lacson, that's shameless hypocrisy niya. You see? Ngayon, yung campaign donor ni Chis Escudero, si may-ari ng Centerways, si Lubiano, nagsalita na rin base dito sa report ng Bilyonaryo News. Pakinggan natin, mga kababayan.
na ang Centerways Construction Control Project na siya rin kaibigan, Ito yung report ng bilyonaryo nyo si Corina. kababayan at campaign donor pa ni SP Cheese Escudero. Giit ng kumpanya, malinis ang kanilang track record. Malinis Narito ang daw. exclusive agenda report ni Joash Malimban. May official statement na ang Centerways Construction and Development Incorporated, ang kumpanyang pagmamayari ni Lawrence Chino Lubiano, na natuklasang isa sa mga campaign donor ni SP Cheese Escudero noong 2022 senatorial elections. Ang donation ni Lubiano umabot sa tumataginting na 30 million pesos. Sa pahayag ng kumpanya, sinabi nitong pasado sila lagi sa standards at specifications na required ng gobyerno. Never din daw silang humarap sa kahit na anong reklamo o kaso patungkol sa mga proyektong kanilang hinahawakan. Matagal na rin daw suportado ni Lubiano si Escudero dahil sa track record nito sa public service. Pero base sa pag-fact check ng Billionaire News Channel, tila hindi totoo na never naharap sa kahit na anong kontrobersya ang kumpanya. Base sa ilang local reports noong July 2022, minsan ang inimbestigahan ng Sangguniang Bayan ng Ginubatan sa Albay, si Lubiano at si Farida Co, kapatid ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dahil yan sa isa umanong palpak na flood control project. Pero base sa sumbong sa Pangulo.ph, may dalawa pang proyektong nahawakan sina Lubiano at Co sa Ginubatan. Isa na may target completion date na November 25, 2022 at nagkakahalaga ng halos 49.5 million pesos. At isa na may target completion date na June 20, 2023 na nagkakahalaga naman ng halos 99 million pesos. Sa kabuuan, mayroong mahigit 80 flood control projects na awarded sa Centerways Construction and Development Incorporated at may pinagsama-samang halaga na 5.1 billion pesos. Sa likod ng pagiging isa sa mga big-time contractors ng DPWH, napag-alaman ng Billionaire News Channel na isa si Lubiano sa mga key figure ng Cork Wine Bar and Shop. Isa siyang member ng Cork Elite, isang highly exclusive wine lounge na matatagpuan sa Bonifacio Global City at kilala ng iba bilang Billionaire Boys Club. Nauna nang sinabi ni veteran election lawyer Romulo Macalintal na posibleng maharap sa election offense si SP Cheese dahil sa pagtanggap ng donasyon sa isang kontraktor na may existing contract sa pamahalaan nang tumakbo siya sa pagkasenador. Ayon naman sa COMELEC, nasa proseso pa sila ng pag-evaluate ng mga isinumiteng statement of contributions and expenditures. Ita raw silang paglabag sa campaign finances, posibleng magsagawa ng sariling investigasyon ng poll body. Ang COMELEC po ay nagpapail ng sarili yung PFAD namin, yung Political and Finance Affairs Department, na mas pinaigting namin ang kapangyarihan, mas in-strengthen namin. Sila po ay authorized na mag-file ng kaso laban sa mga kandidato kahit pananalo ng mga election offense cases. Tatandaan po ng lahat na ang isang election offense ay tumatagal ang prescriptive period ng 5 taon. And therefore, Pasok pa. jurisdiction pa rin po kami kahit natapos na ang ating halalan. Pag napatunayan po, 1 hanggang sa 6 na taon ang hatol na pagkakulong. So abangan natin kung mag-initiate ng investigasyon at mag-file ng kaso yung mismong Commission on Election or somebody from the civil society para panagutin mga kababayan itong mga sangkot dito sa mga kontrobersyal na flood control projects na isinumbong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, i-share ko po itong isang commentary ng isang abogado, si Attorney Joel Rodriguez Dizon, in relation doon sa mga sinasabi ni Cheese Escudero na demolition job daw itong nangyayari sa kanya. Sabi po ni Attorney Dizon, exposing the truth is not a demolition job against the blameless. Yan po si Attorney Joel Rodriguez Dizon, 16 hour ago pa lang nang i-publish niya itong ang kanyang commentary. Sabi niya, the extent of corruption in government over public works projects is truly appalling. It took a sitting president, no less, to blow the lead on a corruption network so large in scale. This used to be the doing of a sitting president. The corruption is so off-scale, astronomical. The monetary unit words million, billion, and trillion impact nothing upon the public's mind. This explains the absence of outrage when guys like Cheese Escudero say ridiculous things like, ano ba naman yung mga 2%?
Grabe naman kayo kung tumuligsa. He is talking about how the 142 billion pesos he surreptitiously inserted is only 2% of the national budget, equivalent to 6.7 trillion pesos. Ostensibly, that should make the robbery harmless. Minaliit mga kababayan ni Chis Escudero sa kanyang press con. Ano ba naman anya yan? 2%. Ang tawag niyan mga kababayan, kaya minamaliit ang ganong halaga, napakalaki na kasi po yung money basket. Pag ikaw yung money basket mo na tinatawag ay napakalaki, ang halagang bilyon po, maliit na lang. Di ba? Mindset of the rich mga kababayan. Ang mga rich people, pag mayaman ka na, ano naman yung bilyon? Ba't tinutuligsa? Sanay humawa kasi ng malalaking halaga kaya pinamaliit ang mga bilyon or milyon. Yung 30 million nga, maliit lang. You see? Yan ang punto, mga kababayan dito ni Atty. Dizon. Ostensibly anya, that should make the robbery harmless. Sabi ni Atty. Dizon, imagine a woman getting raped 100 times by 100 men and 2 unlucky men arrested for the crime till the judge. Ano ba naman yung 2 beses lang namin siyang ginahasa? Your Honor, pinilahan naman ng 100 lalaki yan. Yan mga kababayan, ang logic ni Chis Escudero. You see? Kaya sabi ni Atty. Dizon, if you analyze it, that's the way Chis brain works. President Marcos' expose, amplified by Rappler, indicated that 500 billion pesos worth of flood control projects all over the country were cornered by just 15 companies. One of them owned by a private contractor from Sorsogon who donated 30 million pesos to the campaign of Chis Escudero. Not in exchange for that, the contractor bagged 5.1 billion pesos in new flood control projects. But Chis says again that 5.1 billion pesos is only 1% of 500 billion pesos. Wala man niya akong kinalaman. Hindi man niya ako kapartner niyan sa negosyo. Naniwala kayo sa kwento ni Chis Escudero. After na mag-donate sa kanyang campaign fund ng 30 million pesos, dumami yung kontrata ng kontraktor na kaibigan niya. Biglang dumami. You'd think that's enough reason for all the other senators. There's 24 of them. Hello to drag the Senate President of the Ethics or Blue Ribbon Committee, or at the very least, relieve him of the crow's nest perch. Malabo po. Ang chairman committee ng Blue Ribbon Committee po, si Marcoleta, kalyado. Di ba? Tingnan natin kung may magsasalita sa mga senador other than yung sa minority. Sabi ni Atty. Dizon, but don't get your hopes up. If the Senate gets any sense of using collegial discipline protocols, they'd sooner use it to expel Risa Hontiveros for being too clean in providing contextual contrast to the chamber's countless picadillos. Yet, something about the shameless manner by which Escudero normalizes corruption is disturbing on a deeper level. Chis Escudero claims that all these brickbats thrown at Congress, especially at the Senate, that he leads are just part of a PR demolition job against him because of his position to spare VP Sara Duterte from public accountability. I don't know about the PR demolition part, but yes, he's enabling this position in open partiality for the mother of all corruption suspects
does make him supreme cuddler, none, parel, o unmatched? Cuddler po. Cuddler ni Sarah. Sabi ng konstitusyon, forthwith, ayaw i-forthwith. Nang magdesisyon yung Supreme Court na ang constitutional, technical po, immediately executory, parehas din ng forthwith, ang ibig sabihin, in-implement forthwith. O diba, mga kababayan? Kaya isusulong na po sa Congress yung CHATSA para i-redefine yung forthwith. Imagine that. Ganon katindi ang Senado ngayon. Naging cuddler. Sabi yan sabi ni Attorney Dizon. Kaya sabi niya, if you are fighting accountability for one, you are fighting accountability for all. Enable corruption is in one instance, and you are institutionalizing corruption. In the entire system, it is what it is. You volunteered to ride shotgun for Sarah. Don't whine about paying the price and taking the fall. You make your bed. You lie in it. Does anyone understand now why accountability is such a big deal? Yan po ang napakagandang komentary ni Attorney Dizon. Yes, sabi ni Jose Antonio Perez Gorobia, nakakasukang kababayan. So, ang suspect sa mga kababayan, kaya yung mga senador, pinipigil nila yung impeachment laban kay Sara Duterte kasi baka may hawak na mga alas si Sara Duterte laban sa kanila. And possibly, yung alas itong mga baho ng mga senador. Si Sara Duterte po, patapon na. Kaya possibly ganon. Yan ang suspetsa ng mga netizens, mga kababayan. Kaya hindi maisulong-sulong ang impeachment trial laban kay Sara. Pero ganon pa rin po yung consequence. Sumingaw pa rin. O di ba? Dahil mga kababayan sa naging sona, napakatalino ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa naging sona ng ating Pangulo, shotgun yung pinakawalan po. Hindi nga lang shotgun, atomic bomb. Yung pinakawalan ng ating Pangulo sa zona, ito na ngayon. Nagsingawa na yung baho. Sunod-sunod na pumutok, mga kababayan. Sinagad kasi ninyo ang pasensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ikot ng ikot yung ating Pangulo. Sinisisi siya sa massive na mga pagbaha. Tinahanapan ng mga DDS. Hinahanap yung mga flood control projects. Bagitan niya, bilyon-bilyon yung ginastos. Nasaan na niya yung 5,000 plus? Ini nga pala 5,000. 9,000 na po. 9,000 plus na mga flood control projects. Yun mismo yung report ng ating Pangulo. Ayon, ang dami pala ng mga contractors dito, barkada ng mga congressmen at senador. O, di ba? Sumabog sa pagmumuka nila, pati sa pagmumuka ng mga DDS po. O ngayon, si Bongo, ang latest na nabulgar po. Yan flood control anomaly. 326 million halaga ng proyekto hinawakan ng half-brother ni Senator Bongo, sabi sa report ng Billionario News Channel. Ayan Alfrego Builders and Supply. Lahat sa Davao po. Davao del Sur, Davao City. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas.
For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez at si Piolo Pascual. Pwede kayong mag-business nito mga kababayan. Laging madami ang order po ng aking anak. May travel incentive po siya. Tingnan ninyo itong mga nagbi-business nito mga kababayan. Mga distributors ang babata pa. Di ba? Ito yung dealer namin sa Australia. Marami kaming stocks po for your orders. Very stable, malaki yung company mga kababayan. I Am Worldwide Corporation. Tingnan naman ninyo po, di ba? Big time. Ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. For your business inquiries and orders, contact niyo lang yung aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po. Nakabase siya sa Amerika.